kaibigan, dumako na tayo sa bagay ito at aking hihingi ng ilan mga sandali para po naman sa inyo sa ating pagsasaya ngayong gabi. Mahalaga po ito sapagkat ika nga ay kalinangan ng ating isipan po. No? Malaking bagay po sa bata patanda ay kinakailangan pong may sakatupan natin ng magandang asal. Magandang asal po na sa bagay nito mga kababayan. Ito po yung ating good manners and right conduct. At ito po may palawanag ng uso sa inyo. Ang natin po namang panawin at guest mga kaibigan si Professor Richard Bruce Lee. Maraming salamat po sa inyo, Don Manolo. GMRC bilang sandigan ng wastong disiplina. Bilang kawikaan, sinasabing sa pagunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Gayon din naman sa isang tahanan, disiplina ang kailangan. Gayunman, papaanong ang disiplina ay maiwawasto? Disiplina bang matatawag kung ang bawat magustuhan ay ibibigay natin sa ating mga anak? Disiplina bang matatawag kung ang bawat kamalian ng mga kabataan ay ating pagtatakpan makaiwas lamang sa labis na kahihiyan? Sa puntong ito, kailangan ng magulang ang matinding sakripisyo. Pigilin ang silakbo ng damdamin at ang tama ang panaigin. Sa disiplinang kailangan, gawing sandigan ang mabuting asal at tamang paparaan. Papaano? Ang disiplina ay kinapapalooban ng determinasyon at lakas ng pagpipigil sa sarili o self-control. At dito nga'y kailangan ng disiplina ang GMRC bilang saligan. Madidisiplina ang mga kabataan kung gagamitin ng mga magulang ang mabuting kaugalian at tamang pamaraan na kanilang natutunan batay sa kanilang mga naging karanasan. Karanasan na ipinahintulot na maganap ng kataas-taasan upang sa bandang huli ay matutunan ng tao ang kamalian kumpara sa katwiran. Tulad ng pagmamahal ng mga magulang sa mga anak o sa mga kabataan, paano ito magiging makatwiran? Dahil ba sa mahal natin ang ating mga anak ay ibibigay na natin sa kanila ang lahat ng luho o anumang bagay na kanilang magustuhan? Bunga nito, nagiging mabuti ang pananaw ng mga kabataan sa mga magulang. Ngunit ang tanong, tama po ba ang pamamaraan? Sa katotohanan, kapahamakan ang ibinubunga ng labis na pagbibigay ng mga magulang sa mga kabataan. Ilang bata na nga ba ang napahamak dahil sa kaluwagan ng mga magulang? Dahil sa hindi pag-uwi sa tamang oras ng mga kabataan sa kanilang tahanan, ilan sa kanila ang inireport na nawawala at hindi na natagpuan. Ilan ang bangkay na ng mabalitaan. Ang mga kababaihan, kahit na musmos pa lamang ay nakararanas na ng pag-abuso. Ang iba ay pinapatay pa matapos na pagsawaan. Sa ganitong kaganapan, sino nga ba ang may pananagutan? Kung sa pagkakasala, ang anak ay dapat na paluin, sila ay paluin, masakit man ito sa ating damdamin. Kalukitan bang matatawag kung sa bawat magustuhan ay pipigilan natin ang ating mga anak? Kung labis na kalayaan ay ibibigay natin sa mga kabataan, ano ang posibleng kahihinatnan? Dalawang bagay lamang ang kauwian nila, ang maging suspect o ang maging biktima. Sa pagpapalaki sa mga anak, disiplina ang kailangan, mabuting asal at tamang pamaraan ang ating gawing sandigan. Turuan sila ng mapinong kilos bilang bahagi ng mabuting kaulian. Ngunit kung may kamalian, parusahan sila ng angkop ng kaparusahan bilang bahagi ng tamang pamamaraan. Mga magulang, hindi kailangan ng mga kabataan ang mabuhay na tahanan. Kailangan nilang higit ang isang matibay na buo o matibay na kanlungan. Kayo ang kanilang kanlungan. Magulang na may disiplina, determinasyon at paninindigan.
Paano kayong susundin ng mga kabataan kung kayo mismo ay may kalambutan o kahinaan? Sa pangkalahatang usapan, tinutukoy ang bayan bilang tahanan ng kanlungan. Ang mga kabataan ang kumakatawag sa mga mamamayan. Ang mga nanunungkulan ang itinuturing na magulang na magdidisiplina sa mga anak o mga mamamayan. Kailangan ng mga anak ang puno ng determinasyon ng mga magulang. Kailangan ng mga mamamayan ang nanunungkulang may panindigan. Ito ay hindi kalupitan. Sa katotohanan, ito ang tamang pamamaraan upang ang kapakanan ng bawat isa ay mapangalagaan. Disiplinang may paninindigan. Disiplinang batay sa katwiran. Ang Diyos ay katwiran. Therefore, God's will be done. Maraming salamat pong muli sa mga suki nating mga tagapakinig na sina Dr. Mary Warren, isa sa mga tagapagsuporta ng GMRC, na si Ma'am Doña Norma Morales Sardinia, Sir Conrad, Atty. Dr. Ma'am Carmen at Ma'am Laura Casteltor, sa mga voting staff ng WRC, Des Romanillos, Kate Cruz, Leslie Arciaga, Junie Camanilla, Pero Nabalta, Gabriel Lamibaw, at Michelle Velasco. Binabati rin po natin ang mga suki nating tagapakinig na sina Kuya Arnel at Ate Do Bustamante ng Live, Nanay Willie at Tatay Elvis, Jessica at Edna Miranda ng Bacoor, Cavite, at kaya Kuya Poco ng Bulacan. Maraming salamat po sa inyo. Don Manolo, Dr. Robin D. Navarro, Dr. Alex and son Dr. John Manuel, Atty. Herbert, Kapitan Andoy, kasamang Jobs, Mr. Jojo at Jubiloy. Back to you po, Don Manolo. Maraming salamat sa inyo. Si Richard Cruz. Okay?